Yun, no? Magandang morning, mga Moto Peeps. Tayo'y babiyahe na naman po. Tayo'y papasyal sa Batangas po tayo. Try natin pumunta doon. Medyo maganda yung araw. Alas 8 ng umaga, so tamang-tama. Mabilisang ride lang po ito. From Dasmariñas. Lumampas po ako ng kakaliwaan ko. Nawili po ako sa mga tanawin. Kaya ito bumalik ako. Nag-U-turn. Dito po ako dadaan. So ito po yung dinaanan ko. Ito po yung Dasmariñas Central Market. Yung sa kanan po yan, slaughterhouse. Diyan po kinakatay ang mga dapat katayin. Usually mga tinitinda sa palengke, mga pork natin and mga beef na inuulam sa bahay. Let's go! Aguinaldo Highway. Dito po ako lumabas. Medyo nakakasilaw yung araw. Facing yung rising sun kasi okay lang. Ingat lang muna. Tamang-tama po, no? Medyo maganda yung panahon. Ulan pa naman ang ulan ng nakarang araw. At palabas na po tayo sa Dasmariñas City. Bye-bye muna, Dasmariñas. Ito, silang na po tayo. Tagaytay po daan natin. Malapit na dito yung bagong interchange ng Calax. Ayan, no, sa left side, Calax. Libre pa po yung toll dyan. Mga gustong mag-try. Maganda po yung kalsada na bagong gawa. Okay, di po tayo papasok dun sa main highway ng Tagaytay. Dito po tayo sa bagong bypass road. So, before, na-try ko dumaan dito, yung labas namin dun pa sa yung tumbok ng Sky Ranch dati yung dinaanan namin. Sa ngayon, yun ata. Yun. Pag left nyo, yung lalabasan nyo dun sa Tagaytay mismo sa malapit sa Sky Ranch. Pero ito, may mas malayo na yung nagawa. Try naman natin. At medyo kumulimlim dito sa bandang ito. Tatawid po tayo dito. Nakadaan na ako dati dito eh. Sarado pa to. Ito pwede na. Aba, mukhang may nagre-racing sa bagong kalsada. Sino kaya yon? Yung kotse na po yun, oh. Tinatry niya yung kanyang kabayo. Ang horsepower ng kanyang parang mga agat ang kanyang kotse.
Sa tunog pa lang. Sarado pa doon. May nakabantay na 2 aso. Huwag po tayong pumasok dyan. At baka tayo'y lapain. Dito tayo, di ko alam. Basta kakaliwa po sila. Di ko alam saan papunta yun. Ako didiretso lang. Tayo'y magtiwala sa kalsadang ito. Ito po ata yung karugtong nung kanina. May nakabantay na aso. Dito. Siguro may ginagawa pa sa portion na yun. Kaya dito tayo lumabas. Yun, no? Dito na kami banda lumabas. Saan na kaya ito? Mukhang may ginagawa pa doon pag diretso pero hindi pa open. Kaya kakaliwa tayo dito. Maganda po itong mga bypass road, ano. At napapabilis ng konti yung ano natin, biyahe. Hindi tayo naiipit doon sa traffic sa Tagaytay. Nagta-traffic na po kasi ngayon doon. Kung hindi ka naman Tagaytay talaga yung balak mong puntahan, so mag-bypass road ka na lang. Hindi na tayo makadagdag dun sa sikip. Dito po tayo lumabas, Mendez, crossing Mendez. Traffic din po pala dito. Ayan, so palabas na po tayo sa matraffic na lugar na yon. May ginagawa po pala oh. Hindi ko alam ano tong inuukay nila. Baka may ginagawang flyover doon. Hindi ko alam. Abangers na lang tayo. So far so good. Nakawala na po tayo sa tanikala ng traffic. Soto Grande. Ayun, maganda na yung traffic flow. Alfonso. Hopefully dito lumabas yung bypass road, ano. Medyo malayo-layo din yung mababypass natin. Iwas traffic. Maganda po kung yun yung gagawin doon. Hindi ko lang alam yung plano doon sa bypass road na yun. Anyway, tuloy tayo sa biyahe at medyo maganda yung kalsada dito. Malapad na po. Nag-road widening. Kaso medyo magaspang. May mga part na ayun hindi pantay-pantay. I think Alfonso pa yung part na to. I-correct ko nyo na lang po ako kung mali po ako. Oopsie daisy. Sunday morning po pala ngayon, kaya si Kuya nag-break. Wala namang kasunod. Ayun nga, Sunday morning, kaya medyo maluwag sa part na to. Pero marami din tayong nakakasabay din sa kalsada. Ayun yung Taal Volcano, nakikita niyo po ba? At medyo sumisilip ng kaunti.
Malamig po sa part na dito. Wala masyadong araw. Tamang tama po sa ride. Long weekend. Kaya marami din yung siguradong lalabas ngayon. Magro-road trip. Si kuya at saka si ate. Feel na feel nila yung rides nila, oh. Ingat lang po. Ride safe tayo. Ito na yung Twin Lakes. Nagta-traffic lagi dito eh. Hindi ko alam bakit. Meron kasing ano dito, yung sa left side na yun, oh. May mga kainan dyan eh. Pasyalan. Konti. Tingnan yung langit. Parang uulan. Kaya sana wag naman. Yan yung left side papuntang saan ba? Laurel. Ay hindi, Lemery pala. Pero dadaan natin Laurel. So maligayang pagdating sa lalawigan ng mga magigiting. Lalawigan ng Batangas. Nasugbo po tayo. Malamig pa rin po dito sa area na to. Kaya swabe. Hindi ko nasuot yung lining ko sa loob. Kaya medyo giniginaw po ako. Ayan o. Medyo maulap po kasi walang araw. Maganda po sa skin natin ito. Pero may nakatagong harmful UVs pa rin. Kaya protection pa rin tayo. Sa totoo lang, ang ganda po ng kalsada nila. Malawak na po at napaka kinis. Wala po tayong nararamdamang lubak-lubak. Gaganda po yung tanawin dito. Maganda po yung biyahe na to ngayon. Ganda ng mga wall murals nila dito. So, yun ang gawin yan. Iwas sa mga nagva-vandalize ng mga walls, ano? Tingnan nyo naman po yan, yung kalsada na to, no? Napakaganda po talaga dito. Ilang ulit ko na po bang sinabing napakaganda. So, basically may impress po kayo sa kalsada dito. Di ko lang po sa mga normal days, weekdays, ganoon, kung maluwag pa rin dito. Pero sa ngayon, maganda po bumiyahe dito sa araw na ito. Kuya, tumatakbo. Madaling makabili ng pandesal. Tingnan nyo naman, para tayong nasa ibang bansa, no? Parang hindi nauubos ang kalsada. Tuloy-tuloy lang. Kahit na ganyan, ano? Syempre, ingat pa rin po tayo. Pag nakikita mo yung dulo ng kalsada, okay lang. Pero pag may mga curves, twisties tawag natin, or
maiksi na lang yung nakikita mo sa kalsada. So we have to reduce yung speed natin. Pero ito masarap, pero syempre dahil public road ito, dapat within specified speed limit. Namatayan po ako ng battery ng camera ko, kaya ito sinaksak na po. Pagkas na rin po ako dun sa shed. So dito, Barangay Wawa, shout out mga taga Barangay Wawa. Ayan o, fish pond ba to? Ang gumaganda na yung kalawakan natin, umaaliwalas. Ayun, dagat na po pala yun. Ito yung papuntang ayan o, Canyon Cove. Thank you daw. May mga police. Ano kaya chine-check ang mga kasama nating pasaway sa kalsada kung kumpleto bang mga dokumento and or authorized ba silang mag-drive sa kalsada. Ayun, hindi sila makapasok. Siguro either kulang sa gears na naayon sa batas natin, tulad ng helmets. Kailangan po yun. At least nakasapatos. Ayun, hindi sila makadiretso dun sa checkpoint. Yung mga nabanggit po natin na mga kailangan, hindi naman po yun para lang sundin ang batas. Hindi naman yun para lang mag-comply sa mga batas natin. Para din po sa sarili nating safety. Kahit saan ka man pumunta, dyan lang sa kanto, so make sure kompleto yung gears natin. Matindi po palang curve yun na pahon. Hindi ko kasi kabisado yung kalsada and wala pong tamang road signs, so hindi ko natansya yung curve. Pero siyempre slow down tayo. Sabi nga natin, pag mag-approach tayo sa curve tulad nito, reduce ng speed, maintain lang natin. Then pag nag-open up na, saka tayo mag-pick up ulit ng speed. Pero tulad niyan, curve ulit. Yun, yung nagpreno pa po ako kanina dun. So ito, nag-open up na yung road, may konting twist. Kaya maraming gustong mag-motor sa feeling pag nag-rides, lalo na sa mga twisties. Medyo paakyat po tayo, kaya tingnan nyo naman ang kalsada, most of the time pahon. Mataas na tayo, may kaunting palusong, then may paahon na naman. At medyo umiinit na rin po. Maganda yung panahon sa ngayon. Thank you Lord. At biniyayaan tayo ng magandang panahon. Sa ibang lugar, I think sa Visayas area, may baha pa nga eh. And sa Mindanao naman,
Ang lakas ng lindol doon. So, pray po tayo lagi para sa safety natin. Pag may forecast na may bagyo, mag-ready na po tayo. Let's be prepared. Pag mga lindol, hindi naman natin na forecast yung lindol, ano? Pero yung importante doon, pag may mga ganoong sakuna, alam natin kung ano yung gagawin natin. Always ready tayo. Maraming nagra-ride, so long weekend po kasi, kaya maraming lumalabas sa ngayon. So ako, quick ride lang. Maka-unwind sa mahabang araw ng ating trabaho. Kailangan po natin yun. Mental health. Kailangan alagaan din natin yung ating mental health. Siyempre, hindi lagi puro problema lang sa trabaho, o kung ano man klaseng problema yan, iniisip natin. So, let's take time, mabigyan din ng konting break yung isip natin, mailayo sa mga stress. Hindi lang pagra-rides ang pwede nyong gawin. Marami tayong mga activities na makaka-improve sa ating health, pwedeng sa ating overall physical health, mental health, spiritual health. Ayan yung po yung mga area na napapabayaan natin pag puro trabaho lang tayo. Pwede pong mag-bike, kung wala naman tayong motor. Kung wala nga ang bisikleta, pwedeng mag-hiking, lakad-lakad lang, punta sa park. Sigurado, mga communities po natin, may mga maliliit na parks minsan. So, kahit free po yan, basta maiba yung ang lugar, So, nakakatulong po yan sa ating overall health. Kasi maglalakad ka, mawawala yung mga problemang iniisip mo, diba? Pagbalik mo, you will feel refreshed and recharged. Ready na naman sa panibagong challenges. Quick stop lang po dito sa may Kaibyang Tunnel. Ako'y pabalik na. So, iikot lang po ako ng Cavite. And balik siguro, tingnan ko lang baka 13 siguro labas ko nito mamaya. Ito po yung Kaibyang Tunnel. Dinadayo po ng mga riders dito. Sayang, walang ilaw to, no? Dapat binalagyan ng ilaw to. So, tingnan nyo. Para tayong kinukuha ng liwanag. My light, the end of the tunnel. Yan pong sinasabi dyan. Ayan. Buti. Nandito pa rin tayo sa kalsada paglabas natin sa tunnel.
Kasi parang ibang liwanag na yung nakikita natin. Sila kuyang riders, papunta pa lang sila doon sa tunnel. So pababa po tayo. Cavite na po yung baba nito. So from Dasmariñas, kita yung Tagaytay, bumaba ng Nasugbo. Dito tayo napadpad sa Caybiyang Tunnel, then pabalik na tayo via siguro Naik, then 13, no? Ouch! Meron dun ang laking nakaumbok sa gitna ng kalsada. Okay pa? Okay naman. Check kung may umalog sa motor natin. Wala naman. Ba't kaya merong malaking doon nakaumbok? Yun nga, dahil hindi naman po tayo lagi nandito. Ayan, hindi ko kabisadong kalsada, may mga umbok na ganun na hindi natin nakikita. Kaya practice lang natin maging safe lagi. Lalo naman sa mga bibihira lang umaakyat dito. So magbaon po ng konting pag-iingat. Maraming salamat po sa mga patuloy na tumatangkilik sa ating videos at pagsubaybay. Maraming salamat po sa inyo. Please like and subscribe po. Moto. At abangan po natin yung susunod na video natin. Mga nakakapanag